Aba, natatandaan pa ba ninyo si DJ Ocean Love? Ang live streamer tumulong kay Semelin, ang ina na mag-isang itinataguyod ang kanyang 4 na anak matapos sa makulong ang kanya pong mister. Ngunit hindi pa pala bago sa kanya ang pagtulong. Dahil maging ang mga batang may sakit at may kapansanan, kanya ring nirerespondehan. Pero ano nga ba ang nag-udyok sa kanya para gawin ito? Yan po ang ating panoorin. Ilang linggo na ang nakalilipas nang una nating makilala ang ating certified e-responder na si DJ Ocean Love, kung saan nirespondihan niya ang isang ina na mag-isang itinataguyod ang kanyang 4 na maliliit na anak matapos makulong ang kanyang asawa. At ngayon, mas makikilala pa natin siya at ang kanyang advokasya na makatulong sa mga taong nangangailangan ng responde. I am DJ Ocean Love. And I have my charity, my own charity. It's DJ Ocean Love Exclusive, DJ Ocean Love Advocacy. 10 years ago, ako lang po talaga mag-isa. Plus, meron pong mga community na nagtutulong-tulong. Naging moderator po ako sa kanilang page. At pare-pareho po ng advocacy, ng hangarin. And napili ko po is itong pag-charity po, no? Pag-outreach program. So, meron po dito na nagkakanta kami, nag-i-inspire. Ako po ay naging parang flexible sa lahat ng mga pwede kong gawin. So, in spiritual, in emotional, physically din po, no? Nandun din po ako para sa kanila. Lalo na sa mga nakikita ko po na may mga iniiwan ng magulang, mga bata sa kalye, mga disasters, calamity. So, doon po ako nakapag-start na parang hindi ko kaya yung sitwasyon nila. So, doon nag-start na nagre-reach out na po ako sa mga elderly, mga pwede kong matulungan, makisama sa community service. Ayan, 10 years na po actually. Paiba-iba po ako ng group na tinutulungan. Hindi lang po ako nagpo-focus sa isa. At dahil naglipa na ang mga mapagsamantala sa paligid, minabuti niya na gumawa na lamang ng sarili niyang grupo upang masiguro na nakakarating ang kanyang tulong sa mga totoong nangangailangan. Instead of calamity lang, kasi meron naman po tayong mga ibang mga services or mga servants na pwedeng tumulong sa kanila. So, napili ko po rin na noong una is Hydrocephalus Warrior. Doon po ako nag-post sa page na yon, sa aking ginawa po na Facebook page. At marami po ako nakilalang mga Hydrocephalus Warrior. And doon po nag-start yung, eto na yung calling ko na gusto ko silang matulungan, yung mga may illness pala, yung kakaiba na ngayon ko lang nakita. So, ang ginagawa ko po is mini-meet up ko sila, ini-interview sa page ko. Kahit po nag-send sila ng pictures, I'll make sure na makausap ko sila, ma-video call ko sila, and then nag-gather po ako ng mga outreach program para sa kanila. Kung ano man po yung mga pangangailangan nila na pwede naming magawa, no, with our own pocket. And sometimes, yun, kapag may mga sponsors, kailangan po ng mga transparency. Okay, so, meron po akong page na sabi ko ay sumulat sila ng story nila doon. Ang laki po sila ng mga barangay indigency, medical certificate, and yung mga proof po na talagang anak po nila yung mga bata. Mas pinili rin niyang respondihan ang mga batang may iba't ibang uri ng sakit upang mas marami ang kanyang matulungan. Hindi lang po pala hydrocephalus yung mga kailangan tulungan. Meron pa po pala na mga warrior na tinatawag na meron pong mga litro babies, mga may NGT, may mga nakapeg. So, ano po ako na parang paano yung sitwasyon nila, saan sila kumakain. So, nung marami na pong mga na-explore na mga mommy warriors. So, lahat po ng mga iba't ibang illness, meron po akong kaibigan na nurse noon and mga doctors na tinitignan ko rin po, no, pinapacheck ko po para maunawaan ko itong sakit nila. So, dumating po yung point na ito na po yung advocacy ko na we care about you and your pains. Ilang beneficiaries din ang kanyang tinutulungan sa kanilang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanilang mga sakit. Yung mga bills po sa hospital minsan, kumukuha po ako ng beneficiaries
na pwede ko pong matulungan in a month. 2 po yung kinukuha kong beneficiary sa mga iba't ibang sakit na po. Doon sa mga bagay na hindi po na kayang tustusan, nagbibigay po kami ng mga gatas, yung mga kailangan po nila pang araw-araw, yung mga pamasahe po nila papunta sa mga ospital, and medical needs po. Napaka-importante po talaga ng mga kailangan po ng mga NGT, oxygen. Minsan po marami po kasi ng mga babies na kailangan ventilator, no? So more on groceries, cash, assistance, and kung ano po yung mga pwede naming ibigay sa kanila na pampasaya. Ayon naman sa ilang beneficiaries na aming nakausap, nabawasan ang kanilang iniisip na problema mula nang makilala nila si DJ Ocean Love. Bale, nakilala ko po ang DJ Ocean Love Exclusive Charity through Facebook. So, pagka kasi kami mga nanay, pag may nakikita kami na mga charities, lagi yan, pina-follow na namin yan. So, doon ko po nakilala si Mami Ocean. Si baby po ay merong ring 20 syndrome. Dito po sa sakit na ito, meron po siyang generalized epilepsy po, yung pinaka-main ng sakit niya. Follows na po doon yung intellectual disabilities, yan, mga niya na po. Meron din po siyang visual impairment, meron din siyang hearing impairment, mahina po yung pandinig niya. Pure po kasi yung heart niya. Hindi siya namimili ng tao. Nag-stay po kami sa kanya. Hindi po dahil sa nagbibigay siya ng tulong. Financial. Iba po yung emotional na tulong kesa doon sa financial. Mami, lagi kitong sinasabi sa'yo, mahal na mahal kita. Thank you so much sa mga encouragement mo, sa love and care mo sa amin. Basta, andito lang din kami. Ito po si David. Ang case niya po is cerebral palsy, spastic quadrileptic with global developmental delay po. Kasi sa amin pong mga mommy warriors, pagka, may friend ako, tas nakapollow siya, yun. Balik nila, like, pag alam po namin charity, pinapalo po namin yan, sinishare, ganun po. Doon po nag-umpisa na makilala ko po yung si DJ Ocean Love Exclusive Charity po. Malaking tulong po nung nakilala po namin siya. Bukod po sa financial niya po, marami rin siyang natutulungan ng mga nanay na tulad po namin na may mga anak na special na sakit po. Pag nakilala po niyo siya, si Mami, yung puso niya po talaga is sobrang lambot po. Tsaka hindi po siya kaagad nagagalit, yung mga ganun. Madali po siyang lapitan po. At kada buwan ay tinitiyak nila na magkasama-sama sila upang magkamustahan at maibigay niya ang kanyang responde sa mga ito. Halos every month po, meron po kaming parang tinatawag na Thanksgiving po. Kahit hindi ko naman po beneficiaries, every month po na may nakikita ako ng mga activities na community service, ay ako po yung nagbibigay minsan ng mga pizza, 20 to 100 pizza po yung sinishare ko na parang contribution ko po para maka-help sa mga warriors, no? Kasi minsan, yung mga less fortunate natin na mga mahal ay hindi po nila nabibili madalas po yung mga ganito. So kung ano po yung hindi nila kayang bilhin, yun po yung sinishare ko. At ayon pa kay DJ Ocean Love, patuloy niyang gagawin ang pagresponde hanggat may nakikita siyang nangangailangan ng kanyang tulong. This is my passion. This is what I love. This is my happiness. Kasi hindi ko kaya yung sitwasyon nila. And ayoko mangyari sa akin. Hanggat kaya ko po, I will dedicate my life to serve people. Meron po akong Facebook page. It's DJ Ocean Love Advocacy or DJ Ocean Love Exclusive. Ako lang po, no? And my family yung nag-handle po ng aking page kung para iwas po tayo scam. Kahit na hindi po kayong warrior o wala po kayo lifetime illness, pwede naman po kami na makatulong sa inyo sa abot po ng mga kaya namin. Kung ano po yung kaya namin ibigay, gagawin po namin. Bawat isa sa atin ay may taglay ng iba't ibang talento. Nasa atin na lamang kung paano natin ito gagamitin at gawing kapaki-pakinabang. Tulad na lamang ni DJ Ocean Love, ginamit niya ang kanyang talento upang makatulong sa mga taong higit na nangangailangan. Yan ang tatak, Certified E-Responder.
Hi, I am DJ Ocean Love Exclusive Charity and I am Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.